Ang ganda kasi ng mga banat niya dito eh. Tata. Chatamate, chatamate. Ayan, ayan. Ayan. Pasok! Mambabatas na nandun sa House of Representatives. Oo. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun eh. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun eh, of all its members. Yes. Sabi niya, ano? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Oo. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. ano, at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes po. kasi doon, the President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oo. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oo. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oo. Ang sinabi lang of all its members. Oo. Ay para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oo. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Oo. Kasi yung Section 1, the Senate. Opo. At saka yung House of Representatives. Yes po. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oo. Kasi kaya niya sinasabi yun, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito eh, merong kulay pink, ano? Opo. Merong kulay berde. Oo. Merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. Oo. sa kadahilan ng alam na natin. Oo. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes Dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oo. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong. Oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oo. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oo. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Yan yung importante ho eh. Alam mo, napaka-importante niyan. Basic yan, sabi nga, sa pagbabasa. Yung sinatawag na context. You just do not quote something, tapos hindi mo titignan yung context. Yung sinasabi nilang majority, nakasulat na nga Section 2 na dapat 24 ang senator. So when you say majority of the members, nandun yun. Kaya nga 24 eh. And again, masamang masamang, kung titignan mo ang espiritu, sabi nga, the spirit of the law itself. The 1987 Constitution was created out of the martial law. Ibig sabihin, yung pagiging diktador ni Marcos. Ginawa ito
Kasi nung panahon ni Marcos, pinagkakukulong niya lahat ng kalaban niya. Kaya nga po, ang laki ng pinagkaiba nung 1935 Constitution at iba pang mga ginagamit nilang jurisprudence o mga kaso noon na napagdesisyonan ng Supreme Court kesa ngayong 1987. Kaya nga, dinitalye ng 1987 Constitution yung importante na dapat all members. Yung 24. Ang linaw-linaw nun. Kasi kung hindi yan, ganyan, ang gagawin lang ng presidente, lahat ng kalaban niya ipakukulong niya. Tulad na nangyayari ngayon. At pag nakulong yun, bababa na ngayon yung total, bababa na rin ngayon yung majority. As simple as that. That's the spirit of the Constitution to protect, even ipakulong mo lahat, basta nakalagay dyan, all members. And particular, nasa Section 2, 24 ang membro. Kaya nga napaka to eh. This is really, medyo lumala na sila, nag-level up na. From Bendalo, naging Benda Constitution na. Hayop. Alam mo, yung mga ganyang galawan nitong mga nasa gobyerno natin, talagang ito eh. Sobrang yung pagiging diktador nila, parang ginagawa na nilang state-sponsored. Alam mo yun, parang, kasi nung panahon ni Marcos, senior, nagde-declare siya ng martial law, yung pagiging diktador, nakikita. Ito parang pinapailalim lang eh. Parang ginagawa, lantaran, pero pinapailalim in such a way na kinukuha lahat ng tagapagsalita. Halimbawa, ang page 3 media. Ano pa? Ang quote-unquote Illuminaries. Di ba? Hindi natin alam kung for what purpose. Because they were offended by the father, by Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Magtataka ka talaga eh. Son, Oho. ilan ang quorum base sa 22? The 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, ang dami talaga. Ma-stress talaga tayo eh. Eh di, buti na lang, Lumakas po ang- paano ko eh? may mga gabay tayo gabay na at may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang at saka yung iba naman hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron isang
Isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po. Bakit hindi ka mai-stress? Pinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako doon, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Mali talaga. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay saan. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun? kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan ko Ito ng ba yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na tama. hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika pata sa news na... Eto muna tayo. 'Di ba napag-usapan na diyan yung pagbanat ni Marcoleta doon sa mga abogado at saka doon sa former justice. Alam mo, ito kasi nga ang ano natin diyan eh. Hindi ko talaga magets kung ito ba yung mga ito ay they are paid. But maybe not. Maybe not or maybe just ayaw lang talaga nila siguro ang mga Duterte. Kaya yung kanilang inclination lahat ng papabor sa mga Duterte ay kalaban. Hindi natin gusto. Alam mo, marami kasi sa totoo lang, si Pangulong Duterte, marami siyang natapakang ego ng tao. Ayaw na ayaw nung mga, alam mo naman yung mga matataas ang ego. Pag naapakan ang ego niya mga yan, talagang tataniman ka na ng ano niyan. Yung galit niyan, sobra na, sagad sa buto. At kahit ano nang gawin mo, kahit tama ka pa, ikaw ay hindi na nila kakampi, ganun. Marami sa kanila, alam mo naman, binanata ni Pangulong Duterte, naapektuhan yung kanilang trabaho, or parang nayabangan kay Pangulong Duterte, kaya ganyan ang kanilang naging reaksyon. Kaya every time na merong desisyon that would not or that would favor PRRD, magagalit sila. Halimbawa na lang nitong 7 na ito. Ito. Itong ganitong desisyon na 12-0, alam nilang mali, pero kakampihan pa nila kasi nga gusto na nila mapalitan at tinitingnan nila na si Cayetano ay isang Duterte supporter. At dahil din nandun yung mga Duterte senators. So anything, kahit mali-mali na, kakampihan nila. Ganun yung mga yan eh. Yung mga may galit at bitter kay Pangulong Duterte. And again, ayaw nilang manalo si VP Sara Duterte because they thought the same sila. Huwag kayo mag-alala, hindi naman po sila the same. Better. Better po si VP Sara Duterte in terms of strictness. Kaya, hindi kasi yan naman talaga sinasabi nila noon sa Davao eh. Pag si Pangulong Duterte, mabait pa nga daw eh. Pag si VP Sara Duterte daw, mas mahigpit. Kaya better in terms of strictness. Kaya yari kayo. Kaya ayaw nila eh. Ayaw nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.